Magandang araw sa lahat. Ngayong araw nga po pala, samahan nyo akong manglambat sa aming palaisdaan. So ang vlog po pala nito ay noong mga panahon ng bakasyon pa. Alam nyo naman, aspiring vlogger pa lang ako, charis. Kaya nagpa-practice pa lang ng mga recording ganon. So eto na nga guys, yung palaisdaan na tinutukoy ko sa inyo. Dito yung mga uncle ko, tinitingnan kung saan ba sila magsisimula na magkana ng lambat. So ako naman nandito paikot-ikot lang sa apat na sulok ng palaisdaan. Pero alam nyo ba guys, napakalalim ng palaisdaang yan. Malalim yan dyan sa mga gilid niya. Kasi yung pilapil ng palaisdaan na to ay dyan kinuha yung pinangtambak sa pilapil. So eto na nga pala yung mga uncle ko, dyan nila naisip na magsimulang kumagkanan ng lambat. Pero alam nyo ba guys, yung gitnang bahagi nito ay medyo mababa. Pero yung dito lang talaga sa may bandang gilid, dyan talaga yung nag-uumpos tao. Kaya mahirap din talaga humuli ng isda nung mga panahong ito kasi medyo malalim pa yung tubig. Habang nagkakana sila uncle ng lambat, ayan ako, tinignan ko muna itong mga tanim na saging dito sa may gilid ng aming palaisdaan. So, may tanim nga palang saging dito guys, tinignan ko kung may mga pwede na bang kunin. Ayan yung mga uncle ko habang nagkakana sila ng lambat. Patunay lang talaga ito guys na masarap talaga manirahan dito sa probinsya. Tapos basta't masipag ka lang magtanim, yan, meron kang makukuhang makakain. Dito nga pala nakahuli na kaagad yung mga uncle ko. So fast forward na ito mga guys. Ang una pala nilang nahuli ay tilapia. So dahil wala silang bit-bit nilagayan doon sa mismong palisdaan, so ang huli nila ay inihagis nila sa may tabi. So tuloy nga na sinabi ko, nakikita nyo nakatayo sila doon sa may gitnang bahagi. Kasi doon sa gitnang bahagi guys ay medyo mababa talaga. Alam nyo guys, kada bakasyon, ito talaga yung mga gawain na hindi ko pinapalampas. Kasi simula pagkabata ko, ito na talaga yung nakigitsnan kong gawain. Kaya talaga guys, alam nyo, naniniwala talaga ako dun sa kasabihan na basta masipag ka lang, meron ka talagang makukuha. Kasi actually, baka sabihin nyo dahil may palisdaan kami kaya ganun. Pero hindi, alam nyo ba guys, sa labas ng palisdaan namin, pwede rin kayo makahuli ng same isda na nahuhuli namin dito sa palisdaan. Actually, mas marami pa nga isda sa labas ng palisdaan. May mga malalaking dalag pa nga sa labas ng palaisdaan namin na ito. Na pwede na libre ninyong mahuhuli. So ayun na nga guys, dito sa bahaging ito, lumusong na rin ako dyan. So ako yung palutang-lutang na yun dyan palang may lang. Kita nyo guys, hanggang liig ko yung tubig dito sa palisdaan. Pero sa totoo lang, umpos tao talaga yan. Lumalangoy-langoy lang ako dyan. Kaya nga pala ako huli ng lumusong dito kasi alam ko magiging bulabog lang ako dun sa mga uncle ko na mga magagaling mga pa. At saka hindi na kasi ako ganun kagaling mga pa ng isda. Hindi na ako ganun kagaling manghuli ng isda. Mas magaling na ako sa mga kawil-kawil na lang ganun. Kasi medyo matagal-tagal ko na siyang hindi nagagawa. Kaya ganun ang nangyayari siguro sa akin. So dito nga pala guys, ayan, paahon na kami. So eto nga pala ako, ayan, bit-bit lahat ng mga huli nila. At eto pala yung ibang laman yan ay yung mga bildat na tinatawag sa amin. Yun yung parang mga paros na parang mga kabebe, ganun siya guys. Yun lang yung ibang mga kinuha ko kasi nga hindi nga ako magaling mga pa ng isda. So eto nga pala yan, may mga isda ring laman yung sako na yan. Kaya ayan, pauwi na kami dito kasi nga medyo gabi na rin naman ng mga panahong ito. So ayan, si Bading mo, di ba, payat pa, sexy pa ako dito guys noon. Pero ngayon wala na, butsyog na. So dito nga pala nagre-ready na kaming umuwi. Ayan. Oh, see you on my next vlog. Bye!